Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Baka kasi idol nito si Lisa Soberano, yung mga katulad ni Karen Davila o tsaka si Chel Docno. Karen Davila, dinanaan na naman sa puso, hindi sa utak ang issue. Ito ho talaga ang problema dyan. Itong mga to, dinadaan nila yung puso yung kahit ako nagulat ako. Nagulat, ito hindi ho sa nagulat ako sa desisyon ni Pangulong Duterte. Sabi ko, naku, ano na namang desisyon nito? Baka namang ganito ito. Kaya pinanood ko talaga. Pinanood ko yung live, inulit ko pa, tiningnan ko yung mga comments. Sabi ko, baka naman kasi talagang ganito. Ano ba talaga ang ano? Ito, sabi ni Karen Davila, I think Attorney Chel Docno asked the question that we as Filipinos should ask ourselves as a race. Bakit nga ganon? Pag Pilipino, bitay ang gusto. Pagka kay Pemberto na Amerikano, absolute pardon. Sino nagsabi sa'yo? Ha? Sino nagsabi sa'yo na bitay ang gusto namin pag Pinoy at pagka Amerikano hindi bitay? Gusto rin namin kahit sino bitay. Kaya lang walang batas na ganon. Ano merong batas ngayon? Yan lintik na GCTA na yan. So ano dapat sundin? Yung bitay o GCTA? Nililin lang mo yung tao Dinadaan mo na naman, bakit pag Pilipino, bitay? Pero pag Amerikano, kailayang palayain. Ate, ano ba existing law? May bitay ba o GCTA? Ano naman, ate naman Umay, kung wala kang load, ilagay mo yung, i-post mo yung load mo dyan, loloadan kita. Sige na. Pag wala kang load, loloadan kita ng siguro sapat na yung 150. 150 ka, di ba? I-post mo dyan yung number mo, loloadan kita ngayon na ngayon din. Ito ang problema dito kay Karen Davila, Yung basta lang masyado siyang emosyonal. Hindi pwedeng emosyon. Ang kailangan natin yung truth, yung facts. Ano ba yung facts? Anong meron? Pwede ba nating bitayin ngayon? May bitay ba? Wala. Gusto nga namin yan At pag nilagay ba sa batas, ang bitay ay para sa Pilipino lamang. Ang sa mga Amerikano, buti na lang talaga, hindi intik yan Kung intik yan, lalo na siguro kayo nag-init ang mga puwit. Diba? Mga palabas, mga kampot. Pag sinabi mong may bitay na batas na, lahat yan. Okay? Kaya lang, ang problema, wala Pinagpipilitan nga namin, gusto ko bitay. As in, bitay, ang gamit tali. Hindi inject, gastos pa inject Sigurado ko mahal yung pang-inject Lubid na lang, tapos gagamitin isa. Tapos pag may napatay na isa, may susunod naman, lubid ulit. Ganun dapat, para walang gastos. Tapos sa luneta bitayin, ganun. Yan ang gusto namin. Ewan ko, siguro naman, karamihan sa mga Duterte supporter, bitay ang gusto Kaya lang wala. Ang problema, pinasa ng idolo mo, yan yung mga Pinoy na yan sila Noynoy, at saka yan sila De Lima, yung GCTA. So kailangan sundin yan. Kahit na sinong tumapat, ito si Banat. Kinakalaban lahat kapag mali ang bunga ng Banat ba, relax ka. Lahat ng tao may kanya-kanyang opinion. Ikaw nga din po may opinion. Hindi lahat ng opinion mo tama din. So anong ibig sabihin nun? Hindi ko bibigay opinion ko? O mag-relax ako? Ano ibig sabihin? Kung magbigay ako ng opinion ko na hindi ako relax at pagalit, anong pakialam mo? Hindi, di ba? Ito si papansin tong si may kanya-kanya tayong opinion. Sabi niya. Okay. Ngayon, relax daw ako. Kung ayoko mag-relax sa opinion ko, anong pakialam mo? Opinion ko ito. Pambira kayo, Pag-usapan na natin to. Ang Pemberton na ito. Pemberton, sinisinok ako, inom lang ako ng... Paano bang gamot sa sinok? Sige nga. Ano ba yan? Huwag mo
Humarang ay mayayari ka boy. Mga mali Ano bang gamot sa sinok? Hinga na malalim. Bernard Flores, ano to, 80% walang social media, mga tunga mga social media na hindi Ganito kasi yan, ha? Hadina si Pangulong Duterte nagsalita, sinabi niya, pinalaya niya si Pemberton. Ganito lang kasimple yung sinabi ni Pangulong Duterte. Pagdating mo kasi, dalawa hong ano yan, bago ikulong yung tao sa tutunay ng kulungan, meron niyang pagdinig na tinatawag. Yan ho yung dinidetain. Hindi po muna dadalhin niya doon sa mismong kung saan talaga jail. Okay? So sa madaling salita, sinabi ni Pangulong Duterte parang di umano nagkamali ang DOJ sa bilang o hindi na bilang ng tama na umabot na sa tamang taon si Pemberton. Ibig sabihin na serve niya na yung kanyang pagkukulang o pagkasala, yung pagpatay niya. So na-serve niya na yon. So sinasabi ni Pangulong Duterte, nagkakagulo kayo sa bilangan, talaga namang may sablay, may mali, bigyan ko na lang ng pardon para tapos na usapan. Yan yung sinabi ni Pangulong Duterte. Aminado na sinasabi niya, kinausap niya nga si DOJ, na medyo may sabit ng konti doon sa bilangan. Ibig sabihin, tama naman yung judge na nabilang niya ng tama. Na-serve na yung punishment nitong ni Pemberton. Okay? At dahil, salamat JR Chad, dahil nga, sa binigay niyang yan, dahil po yan doon sa tinatawag na Good Conduct Time Allowance. Ano ho yun? Yun yung batas noong panahon ni Pinoy na pinasa. Sinasabi na pag ikaw, siguro gagamitin nila supposedly yun sa mga bataan nila, mga kakampi nila, pag ikaw nagkaroon ka na ng magandang magandang conduct o magandang pag-uugali habang ikaw ay nakaskulong, ikaw ay dapat nang palayain. Bigyan ka ng GCTA o bigyan ka na ng Good Conduct Time Allowance at pwede ka nang makalaya. Yan ho ay batas na pinatupad lang ni Pangulong Duterte. Ang sinasabi lang niya, nagkamali kasi bilang itong DOJ, dapat itama na. So kesa sa itama, gumulo-gulo pa, palabasin na. Una yon. Pangalawa, pwede rin nating maisip na, pwede rin, pero hindi ko sigurado ito. Wala naman sinabi si Pangulong Duterte dito, pero ito yung analyze ng ibang mga magaling sa geopolitics. Kesyo, meron daw baka daw may usapan si Pangulong Duterte at ang Amerika na hindi natin alam. Okay? Since na-serve naman na, bakit hindi papalayain na? Kung meron namang magandang kasunduan. Yan ang sinasabi ng iba. Ako, wala akong idea dyan. Hindi ko pwedeng sabihin, oo nga. Ayoko magmagaling dyan. Pero ang point, na-serve niya na yung kanyang time. Na-serve niya na yung kanyang parusa. Tapos na. Nagkamali ng computation, kaya pinalaya na lang. Ang tanong, bakit ganon? Okay? Bakit ba kasi yung lintik na GCTA? Ako tatanungin mo? Sa totoo lang I disagree. Bakit? Punyetang GCTA yan Sa totoo lang, ang dapat solusyon dyan, tanggalin yan, ipasok ang death penalty. Tapos ang usapan. Bakit? Pagka murder, patayin na kagad. Di wala na sana tayong pinag-aawayan dito. Wala nang ginagamit sa mga hinayupak na yan. Diba, yun lang kasimple yun Ang ibig ko lamang sabihin, kung sana, pinasan nyo na yan noong pa yung lintik na death penalty na yan, na matagal namin naglalakad, di pagpasok sana niyang Pemberton na yan, di tigok na siya kagad. Natulan na sana at wala yung lintik na GCTA na yan. Ngayon, magagalit kayo kay Pangulong Duterte, sasabihin ninyo, traidor sa tao. Tanggalin nyo yung lintik na batas na yan kung gusto nyong hindi ipatupad yan. Remember, executory lang ang presidente. Bakit niya binigyan ng absolute pardon, hindi na lang hinayaan yung GCT?
kasi nga nagkamali na sa sa bilangan. Kaya siya magka-issue pa, ay absolute pardon na yan. Anyway, na-serve naman niya yung niya. So legally, tama ang Pangulo. Okay? Tama ba na binigyan niya ng pardon? Sa tingin ko, ako personally, sana hindi. Hindi ko gustong bigyan ng pardon. Kaya lang, ang gagawin kung nandyan sa batas yan, edi magmumukha lang tanga yung gobyerno na hindi binigay yung batas na yon. Diba ganun lang kasimple yan.